So, kamusta po mga ka-Streetwise, no? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, pagpasensyahan nyo na po yung ilaw kung medyo madilim kasi nasa lobby po kami, ng hotel. Okay. Pero by the way po kasi no, hindi ko lang po talaga matiis na i-delay itong topic po ngayon natin kasi para sa akin, sobrang alarming po nito. So, actually po kasi, ito po yan, pakita ko sa inyo. Yan. Nag-post po kasi si Pebbles. And actually, nakausap po siya kanina. Papakita ko sa inyo yung usapan namin mamaya, no? So, ito pakita ko sa inyo. Ang sabi dito, okay, maraming salamat po sa nagdala ng bulaklak ng patay. Di ba? Sa bahay ko. Dadalo pa naman ako kay Nanay Inday. At least hindi na ako bibili ng bulaklak. Di ba? So, ito continue natin mga hindot, wag nyo akong tatakutin dahil hindi ako natatakot sa inyo. Okay. So, mga kababayan, ano bang gusto kong ipakita sa inyo? May nagpadala po ng bulaklak ng patay sa bahay mismo ni Pebbles Cunanan. So, sa hindi lang po nakakaalam mga ka-Streetwise, no, si Pebbles po ang nag-whistleblower tungkol nga po sa pulburon video na peke at ang pasimuno pala nito si Harry Roque. Yung nag-organizer. Sinabi mo sa iyong affidavit, Pebbles, na pinag-uusapan sa dinner na yon na may larawan o picture si Attorney Harry Roque na di umano nagpapakita na gumagamit ng cocaine si PBBM. Sigurado ka ba dyan? Sa sinabi mo sa affidavit mo na ito? Late po kasi akong dumating, Mr. Chair. So mga 1 hour na sila nandun sa restaurant, nag-uusap. Bago po kami dumating ni Attorney Vic and ni Pam. So mini-message na po nila ako na nasa na daw po ako, marami ng chikahan. So pagdating ko po, yun po yung topic. Alam nyo, para sa akin, no, kanina nakausap ko sa Pebbles, hindi naman siya natatakot. Pero syempre ako kasi, ano yan Mami Pebbles ko yan Para kasi sa akin, grave threat po ito. Yan dyan po sa makakapanood po ng video po na to, kung kayo po, anong mararamdaman ninyo? Na pagkatapos nyo nga magbigay ng expose regarding nga po na si Harry Roque nga yung mastermind ng pulburon video na peke, tapos eventually, biglang may magpapadala ng bulaklak ng patay sa inyo. So, syempre, mag-iisip kayo kung kanino nang galing. Di ba? So, ngayon, ito, inalungkot ko pa yung ibang mga post ni Pebbles, no? So, sabi ni Pebbles dito, huwag nyo akong takutin dahil hindi nyo ako matatakot. Takot is not my vocabulary. Okay? Tapos, ito yung pinakamalupit. Sabi niya dito, isang vlogger at isang lawyer ang nakakaalam ng address ko. Yon. So, syempre, hindi kasi ako, worried din po ako sa kalagayan ni Pebbles. Especially, alam yung address niya. So, nag-usap kami kanina. Actually, ito may pahintulot naman ako sa kanya Pakita ko lang usapan namin. So, ang sabi dito ni Pebbles, ang nakakaalam ng address ko, si Maharlika. Siya lang daw. Ako kaibigan ko si Pebbles Matagal na kami magkaibigan yan. 3 years na. Pero hindi ko po alam bahay niya. Hindi ko po alam yung address niya. So sabi nga ni Pebbles, ang nakakaalam lang daw po ng bahay niya, ng address niya, si Maharlika at saka isang lawyer. So bakit nalaman ni Maharlika yung address ni Pebbles? So sabi niya nga dito, dahil nung nag-witness ako sa demanda ni Abel Bacudio, sa kanya totoong address ang binigay ko sa lawyer niya. Okay. So ito para makuha natin yung point, no? Naalala niyo po ba na itong si Abel Bacudio, no, yung designer, nag-file ito ng kasong libel, defamation kay Maharlika last year ata yun, di ba? So, nung si Pebbles pa nga po ay nasa kabilang kampo pa, siya po ang isa po sa mga naging testigo ni Maharlika. Di ba? Siya po yung naging isa sa mga testigo ni Maharlika, kampi kay Maharlika. So, ang nangyari po doon sa kaso po na ito natin yung kaso. Balikan natin mamaya yung grave threat kay Pebbles, no? So ngayon, yung kaso po ni Maharlika dito. So makikita po natin yan sa Passer.
passer or pacer, no? So, ayan, Abel Bacudio versus Claire Contreras. So, actually, legit naman po talaga na meron talagang nangyari na kaso kay Pebo. Hindi. May nangyaring kaso kay Maharlika laban nga po kay Abel. So, ano na nangyari? So, ito po, no, nangyari ito, no, nag-update sila noong November 4, 2024. So, order staying action pending final settlement, removing case from active caseload and filing dismissal by Judge Joseph L. Staton ata to, no? Okay, November 1, 2024. So ngayon, ang point natin dito mga kababayan, no? Kasi para makuha natin yung point, no? Kung bakit nakuha ni Maharlika yung address ni Pebbles, no? At malamang si Maharlika lang din po talaga yung posibleng nagbigay din po ng grave threat kay Pebbles, no? So ngayon, ito ang point dito. Tinulungan ka na nga ni Pebbles dun sa kaso mo. 'Di ba? Tapos ito pa gagawin mo sa kanya. At in the first place naman kasi mga kababayan, alam naman po natin na walang hiya po talaga yung hitad na yan, buha ka ng inang yan. Walang hiya po talaga yan. So ngayon, pasalamat na lang talaga si Maharlika na itong kaso niya kay Abel, settled niya. Nagkaroon ng settlement. At malaki po na tulong ni Pebbles dito. 'Di ba? Diyos ko. Ewan ko pero ngayon. So itong point natin. Ito yung point ngayon natin. Okay. Ang gusto kong tanungin sa inyo dito ngayon, 'di ba? Kasi mukhang si Maharlika po talaga nagbigay po ng grave threat kay Pebbles. Actually, hindi po 'yung first time na ginawa po ito ni Maharlika. Meron pang video dito, teka hanapin ko lang. Yan na. So ito nakita ko na, no. So ito yung isa sa live stream nga po ni Pebbles, ni Hitad at saka ni Harry Rocking Bakla, no. Na dito sa video po na to, pinagbantaan na po talaga ni Maharlika si Pebbles. Okay? So tingnan niyo to May mga protective order yan, di ba? Pinoprotektahan yan. Ang, yung mga ganong klaseng, what do you call it, mga puting ahas. So, protektado yan, mga kababayan. So, tama siya doon. Pero doon, ang nakikita ko kasi folks, talagang script yun eh. Obvious naman eh, na talaga si Akop, binabasa kunyari. So, ang nakikita ko naman kay Mother Talakera, ay talagang wala siyang magawa. Ako, personally, I can speak harshly laban kay Pebbles, o I can expose more or whatever. Pero ayoko siyang mapatay. Ayoko siyang magurgur. Yun lang yun sa akin. Matagal ko na siya. So yan na. Ito, live stream ito ni Hitad, ni Maharlika, at saka ni Harry Roque. Nung pagkatapos nga po na magsalita nga ni Pebbles, dun po sa house, sa Tricom. So malinaw naman dito sa video mga kababayan na talagang inis na po talaga si Maharlika kay Pebbles. No, na sinasabi niya na kaya kong magsalita ng hindi masama, ng hindi maganda kay Pebbles, kaya ko siyang ilaglag, at pero ayoko siyang mapatay. So ang pinapalabas dito ni Maharlika, hawak ni Maharlika yung buhay ni Pebbles. So dun pa lang po kasi malinaw po talaga na grave threat po talaga yon. Okay. And then, by the way mga kababayan, si Maharlika lang po talaga yung openly na nagbabanta sa buhay ni Pebbles. And pagkatapos nun mga kababayan, ang nangyari pa dito, napaka-coincidence naman po kasi na may magbibigay po ng grave threat, ng bulaklak ng patay dyan nga po sa bahay ni Pebbles, kung kailan din po natapos yung Tricom na pag-expose nga po ni Pebbles dito nga po sa Pulburon video. Kaya hanapin ko yung picture ulit kung may pangalan ni Pebbles yung picture Teka lang. Tingnan natin dito ulit. Okay. So rest in peace talaga nakalagay. May rest in peace. Ano ba? O di ko makita yung nakasulat no? Pero rest in peace nakalagay. So grave threat nga po talaga ito. Malinaw na grave threat ito. And by the way naman po, nakausap po siya kanina si Mami Pebbles. Nakapag-blatter na rin po siya sa police regarding nga po dito sa ginawa sa kanya na posibleng si Maharlika. So ayan nga po ang gusto kong marinig nga po sa inyo. Kayo ba, sa tingin nyo ba, sino po ang nagbigay ng grave threat kay Pebbles?
No, posibleng si Maharlika, pinakamalaking suspect natin yan. Pwede bang si Harry Roque? Kasi tandaan natin mga kababayan once po na nag-leak po yung address nyo po, ang dali na pong ipasa niyan. Di ba? So, sino pa ba sa tingin ninyo yung pwedeng magbigay? At sa tingin nyo ba kailangan bang seryosohin itong grave threat nga po ni Maharlika? Kung si Maharlika nga ito. Pero sa tingin ko si Maharlika talaga ito Wala nang iba Pero sa tingin nyo ba kailangan bang seryosohin itong grave threat po na to? So, tingnan natin. Pero malinaw dito mga kababayan, ipagdasal na lang po natin na sana po wala pong mangyari kay Pebbles dahil nga po sa expose niya po na to sa Pulburon video. Kasi ang point natin dito credible source po kasi talaga si Pebbles kahit ano sabihin po ng mga bobong mga DDS, credible source po kasi siya kasi alam naman po natin na si Pebbles dati po talaga nasa DDS camp po yan. Di ba? So, kung tatanungin ninyo kung kailangan bang seryosohin si Maharlika dito nga sa kanyang grave threat kay Pebbles, ang sa akin lang kailangan niya pa rin mag-ingat. Kahit po sa akin lang kailangan niya pa rin mag-ingat para sa akin. Siyempre tayo po concerned po tayo kay Pebbles, di ba? So yun lang. Gusto ko lang pong i-share lang po itong nangyari nga po kay Pebbles. Ito na po yung kabayaran nung ginawa niyang pagsasabi po ng totoo. 'Di ba? Pati po buhay niya po ngayon nanganganib. 'Di ba? Yan, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan din po sa Team Replay, syempre pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. So thank you, salamat, and bye-bye.